Magandang umaga po sa ating lahat. Happy at blessed na araw po ng Sabado. Welcome po sa ika-13 araw ng ating 52 Days Rise and Build campaign ng Zion Philippines. Mahalaga po ang kampanyang ito upang makalikha ng focus sa bawat mananampalataya, mapalakas ang ating karakter at mapabilis ang ating paglago at maisagawa ang mga proyektong kasing laki o di kaya'y nakakalugod sa Diyos mismo. Kung mayroon po kayong mga Biblia ay nanyayahan ko po kayong buksan sa mga Nehemia Kabanatang 8, talatang 5 hanggang 10. Binuksan ni Ezra ang aklat sa paningin ng buong bayan sapagkat siya ay nasa itaas ng buong bayan. At nang ito'y kanyang binuksan, ang buong bayan ay tumayo. Pinuri ni Ezra ang Panginoon, ang dakilang Diyos, at ang buong bayan ay sumagot, Amen, Amen, na nakataas ang kanilang mga kamay at kanilang iniyukod ang kanilang mga ulo at sumamba sa Panginoon na ang kanilang mga mukha ay nakatungo sa lupa. Gayon din sina Yeshua, Bani, Sherebias, Hamin, Akub, Sabitay, Hodias, Maasiyas, Kelita, Azarias, Josabed, Hanan, Pelaya at mga Levita na tumutulong sa taong bayan upang maunawaan ang kautusan, samantalang ang taong bayan ay nananatili sa kanilang kinatatayuan. Kaya't sila'y bumasa mula sa aklat sa kautusan ng Diyos na may pakahulugan, kanilang ibinigay ang diwa, kaya't naunawaan ng mga tao ang binasa. Si Nehemias na tagapamahala, ang pari at ang eskribang si Ezra at ang mga Levita na nagturo sa bayan ay nagsabi sa buong bayan, ang araw na ito ay banal sa Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong tumangis ni umiyak man, sapagat ang buong bayan ay umiyak ng kanilang marinig ang mga salita ng kautusan. Pagkatapos ay kanyang sinabi sa kanila, humayo kayo sa inyong lakad, kumain kayo ng masarap na pagkain at uminom kayo ng matamis na alak at magpadala kayo ng mga bahagi sa mga walang naihanda, sapagkat ang araw na ito ay banal sa ating Panginoon. Huwag kayong malungkot, sapagkat ang kagalakan sa Panginoon ang inyong kalakasan. Pinagpala ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang salita. Now, paano naging kalakasan mo ang kagalakan mo sa Panginoon? How does your joy in the Lord become your strength in the Lord? Ano po ang ibig sabihin nito para sa atin? 4 na bagay po sa umagang ito. Una, the joy of the Lord keeps you healthy. Kapag malungkot ka, gusto mong manatili lang sa kama. Kapag malungkot ka, hindi ka handang magtayo ng mga pader o kaya magtayo ng bagong bansa, ng bansang Israel, o kaya isulong ang kaharian ng Diyos, o kaya makipaglaban sa tukso at kasalanan. Gusto mo na lang na lumuhod o kaya matulog o kaya hayaang lumipas ang isang araw. A joyful heart, sabi po ng verse, is a good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Isang mabuting gamot ang masayang puso, ngunit ang bagbag na diwa sa mga butoy tumutuyo. Una, the joy of the Lord keeps you healthy. The joy of the Lord, pangalawa, resist complacency. Ang kagalakan mo sa Panginoon ay lumalaban sa pagkakakampante at katamaran sa buhay. Pagiging kampante lalo na sa mga bagay na espiritual. Ang dami pong pumuna at mga nag-comment sa devotion ko po dito kahapon patungkol sa 10-minute quiet time na gamit po yung PRAY na acronym. Ang sabi sa mga comment, hindi po sakto ang total na mga minutes ng pause, rejoice, ask, and yield. Tama naman po siya. Kaya nga po ako nagpastor at hindi nag-engineer dahil mahina ho talaga ako sa math. Joke lang po. Pero gusto ko po yung tugon nito ni Doc Joy Cuare ng Zion Caloocan. Ang sabi niya, okay lang po yan, Pastor. Ang 1 minute po ay pagkuha ng Bible, journal at ballpen. Sagot ko naman, baka nga ang buong 10 minutes ang maubos kakahanap sa ballpen, sa Bible at journal. Nasaan na nga ba yung aking Biblia? Di kasi binabasa. Taas sa mga kamay ng mga nandito na mas matagal pang maghanda para sa devotion kaysa sa devotion mismo. Sana hindi all. Ang dakilang pioneer missionary sa Africa na si Dr. David Livingstone ay madalas magsalita sa maraming mga misyonero. Marami sa kanila ang nanghihinayang dahil tila ay sinayang ni David Livingstone ang kanyang career at ang kanyang buhay sa pagmimisyon na maaari naman siyang yumaman sa pagiging doktor o di kaya gamitin ang buhay niya sa ibang career. Ang sagot niya, huwag kayong maawa sa akin. I love what I get to do for the Lord. Gusto ko at nag-i-enjoy ako sa ginagawa ko para sa Panginoon.
May isang nagtanong sa kanya tungkol sa malaking sakripisyo na ginawa niya para makapunta sa kagubatan ng Africa at ang sagot niya rito, ito ay kagalakan sa akin. It's a joy for me. Never, hindi ako nagsakripisyo. Minsan ay iniisip po natin na higit na tayo sa Panginoon o kaya may utang na loob ang Panginoon dahil nagpastor ka o kaya nag-cell group leader ka o naging drummer ka. Hindi po, kapatid. Ang paglilingkod natin ay nagmumula sa biyaya at habag ng ating Panginoon, hindi sa mga ating kakayanan. Ang dami kasing entitled sa mga panahon ngayon. Yun bang dahil pastor ka na ay hindi ka na required mag-devotion? Dahil song leader ka na ay pwede ka nang hindi magbasa ng Biblia? Cell group leader ka na, kaya pwede ka nang hindi muna umattend sa mga prayer meeting? Utang na loob, mga kapatid. Huwag pong ganyan. Sa Phoebus po ay may theological term po kami sa mga taong ganyan. At ang tawag po namin dyan ay, ano ka? Nahihilo? Ano ka? Hilo? The joy of the Lord keeps you healthy. The joy of the Lord resists complacency. And third, the joy of the Lord defeats iniquity. Ang kagalakan mo sa Panginoon ay nagpapatagumpay laban sa kasalanan. Napaglalabanan mo ang tukso, hindi dahil magaling ka, gamit ang sariling diskarte o kaya lakas, dahil tiyak na matatalo ka, tama po ba, kapag nanangan tayo sa ating sarili. Kaya palagi tayong talunan sa tukso kapag ganito po. Napaglalabanan mo ang tukso at kasalanan, hindi dahil sa sariling pagpupunyagi, kundi dahil may nakita kang mas maganda, mas makabuluhan, mas mainam kaysa sa mga lahat ng bagay na nakakasilaw sa mundo. Nakita mo ang Panginoon at masaya ka sa ugnayan mo sa Kanya. Kaya lahat ng bagay ay maputla, mapakla, nakakasuka. Hindi ka gana-gana. Bakit? Dahil may kilala ka na mas mainam. Walang pinagkaiba po ito sa pag-aasawa. Ang bahagi ng devotion na ito ay sponsored by my wife, Kathy. Kailangan ko pong bayaran ang airtime na ito kasi hindi po ako nakalabas upang bumili ng bulaklak noon pong Lunes sa Valentine's Day. Ang mahal po kasi ng gasolina at ng rosas sa panahon na ito. Pero hindi po iyon ang kwento ko. Nung una ko pong nakilala si Kathy, ilang taon ang nakalipas, ay simula noon ay wala na po akong iba pang nakitang mas maganda para sa aking mga mata kundi siya. Wala nang mas mabait, mas masipag, mas malalim sa espiritualidad, mas mapagmahal, mas masayang kasama at ngayon ay mas masarap magluto kung hindi si Kathy lamang. Kahit sinong itatapat ninyo sa harapan ko ay siya pa rin, si Kathy pa rin ang aking pipiliin. Bakit? Hindi dahil sa mga nabanggit ko na mga katangian niya, bagamat maiinam iyon, kundi dahil may malalim na ako na relasyon sa kanya at malalim ang aking kagalakan kapag kasama ko siya. Of course, dahil asawa ko siya. Same with the Lord. The joy of the Lord defeats iniquity. Ang kagalakan mo sa Panginoon ay nagpapatagumpay laban sa ano pa mang mas mababa sa Panginoon. Kahit ano pa man ang tukso at kasalanan ang iharap sa iyo ng mundo. Dapat sa buhay mo ay ang Panginoon ay walang kapantay. Amen po ba? Nagamit ko na po ang ilustrasyon na ito dati. Ang kwento ay mula sa lumang Greek mythology. Mayroong isang marinero ng pangalan ay si Ulysses. Kagagaling lang niya sa labanan ng Troy. Yun bang may kabayong kahoy na malaki kung naalala ninyo. Sa kanyang pag-uwi ay kailangan niyang maglayag lampas sa lugar ng dagat kung saan naroon ang mga sirena, mga demonyong figura na nagkukunwaring magagandang babae na kumakanta mula sa baybayin ng kanilang isla habang dumadaan ang mga marinero. Paulit-ulit na nahuhumaling ang mga marinero upang tingnan ng malapitan ang mga magagandang babaeng ito at pakinggan nila ang mga boses ng sirena. Ngunit kapag malapit na sila sa mga marinero ay saka ipapakita ng mga sirena ang kanilang tunay na kulay. Sila'y nagiging mga kakilakilabot na kanibal na lumalamon sa mga marinero na ito. Si Ulysses ay maingat sa mga nagbabalat kayo ng mga sirenang ito. Ngunit gusto niya silang marinig dahil alam niya ang alamat kung gaano sila kaganda umawit. Kaya sinabi niya sa kanyang mga tauhan, ito ang gusto kong gawin ninyo. Kapag malapit na tayo sa isla, gusto kong itali niyo ako sa poste ng barko. Higpitan niyo upang hindi ako makalaya at gusto kong maglagay kayo lahat ng wax o kaya bulak sa inyong mga tenga para hindi niyo marinig ang awit ng mga sirena. Pero gusto ko na ako mismo ay makarinig nito. Ayaw ko lang na maimpluwensyahan nila ako at ilapit ko ang barko sa kanila at magdulot ng pagkawasak sa ating lahat. Kaya iyon nga ang kanilang ginawa.
Lahat sila ay naglagay ng wax at bulak sa kanilang mga tenga. Itinali nila si Ulysses sa poste at lumapit sila sa isla ng mga sirena. At nagsimula ng umawit ang mga sirena. Si Ulysses ay nagpupumiglas laban sa kanyang mga gapos, gustong kumawala. Nagsusumigaw siya at inuutusan ang kanyang mga tauhan na dalhin ang barko sa isla, ngunit hindi sila makarinig dahil nakatakip nga ang kanilang mga tenga. Nagtagumpay ang kanyang plano at ligtas silang nakaraan sa lugar na iyon. Alam ninyo, maaring ang kwentong ito ay isang talinghaga sa isang diskarte sa pakikipaglaban sa tukso. Itali ang inyong sarili sa mga alituntunin at regulasyon, mga devotion, mga nights of fire, accountability ng mga kaibigan sa church at ka-cell group. Lahat ng ito ay makakatulong sa iyo na lumayo sa tukso. May pwesto ang mga ito sa pakikipaglaban kontra sa mga tukso. Isang paraan upang labanan ang kasalanan sa pamamagitan ng pagtali sa iyong sarili. Ngunit may isa pang diskarte. Ito ang kwento ni Jason. Naalala niyo sa Greek mythology, si Jason at ang mga Argonauts. Argonauts ang tawag sa kanila dahilan ang pangalan ng kanilang barko ay Argo. Ang barkong ito ay kailangan ding dumaan sa isla ng mga sirena. Ngunit si Jason na alam din ang panganib at kasing determinado ni Ulysses upang maiwasan ang pagkasira ay meron pong kakaibang diskarte. Isinakay niya kasama niya ang pinakatanyag, pinararangalan na musikero sa panahunan nila, si Orpheus, na mas mahusay kumanta kaysa sa sino man sa mundo. Ang plano ni Jason nung malapit na sila sa isla ng mga sirena. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na nila kailangan maglagay ng wax sa tenga o kung ano-ano pa. Hindi na nila kailangan itali ang sino man sa poste ng barko. Hinayaan lang nila na si Orpheus ay kumanta parang walang makapansin sa kanta, sa awit ng mga sirena. Sa madaling salita, nilabanan nila ang tukso sa pamamagitan ng pakikinig sa mas matamis na tinig. Ang iminumungkahi ko po sa inyo mga kapatid, ang diskarting iyon na sa tingin ko ay mas mainam. May lugar para sa mga tuntunin at regulasyon. May lugar para sa pagngangalit ng inyong mga ngipin at pagkuyom ng inyong mga kamao sa pagsasabing sa tulong mo o Diyos ay tatalikuran ko na ang kasalanan. Ngunit may isa pang paraan para sambitin mo, ako ay labis na nasilaw sa kagandahan, kabutihan, pagmamahal at kadakilaan ni Kristo. Nawala na akong gana para sa iba pang mga bagay. Mahal ko ang Panginoon at hinding-hindi mo ako matutokso sa iba pang mga bagay dahil nakarinig na ako ng mas matamis na awit mula sa aking tagapagligtas. The joy of the Lord keeps you healthy. The joy of the Lord resists complacency. The joy of the Lord defeats iniquity. And finally, the joy of the Lord promotes spirituality. Ang kagalakan ay nagtataguyod at nagpapalago sa ating espiritualidad. Si Rick Warren ay may komento sa sikat na talata mula sa John chapter 16 verse 24. Binasa niya ang talata at may mga simpleng mga katanungan lang siya mula rito. Ang sabi ng verse, Jesus said, "Ask using my name and you will receive and you will have what? Abundant joy." Pagkatapos nagtanong siya, why does God want me to ask? Bakit gustong-gusto ng Panginoon na ako ay humingi sa Kanya, humiling sa Kanya? Ang sagot po doon ay simple lang, so that He can give. Next question, why does God want to give? Simple lang din po ang sagot, so I can receive. God wants to give so that I can receive. Then ang tanong pong pangatlo, why does God want me to receive? Ang sabi po ng verse, kaya nagkakaloob ang Panginoon ay upang so that I can be full of joy. Pero ang pinakamahalaga pong tanong ay yung panghuli niyang tanong ay ganito, why does God want me to be full of joy? Bakit gustong-gusto ng ating Panginoon na ang mga Kristiyano ay punong-puno ng kagalakan? Alam niyo ba kung bakit? Because it's a great advertisement for the Lord Jesus Christ. Ang isang pinagpalang Kristiyano ay masayang Kristiyano. At ang masayang Kristiyano ay mabuting advertisement, mabuting patotoo para kay Kristo. The joy of the Lord is our strength.
Ang kagalakan mo sa Panginoon ay ang kalakasan mo sa Panginoon. Magalak tayo sa ating Diyos na buhay na walang hangkay nagmamahal sa atin. Ito ang bubuhay sa inyo. It keeps you healthy. Ito ang maglalayo sa inyo sa katamaran, lalo na sa mga espiritual na bagay. Ang kagalakan mo sa Panginoon, ang kalakasan mong mapagtagumpayan ang mga tukso at kasalanan, at ang kagalakan mo ang nagpapalawig sa pagpapakilanlan ng ating Panginoon sa mga nasa palibot mo. Maging magalak tayo palagi sa Panginoon. Maraming salamat po mga kapatid sa pakikinig sa salita ng Diyos sa umagang ito. Nawa ito ay nagsilbing pagkain sa inyong kaluluwa, kalakasan sa ating pag-asa kay Kristo. Patuloy ho tayong tumutok sa araw-araw na devotion at pananalangin. Bahagi po ito ng ating kampanyang Rise and Rebuild ng Zion Philippines. Tayo po ngayon ay sama-samang manalangin. Panginoong Hesus, nagpapasalamat po kami sa inyong salita sa John 16:24 na nagsasabi, ask using your name and we will receive and we will have abundant joy. Tulungan niyo po kami na dumepende sa inyo sa pamamagitan ng pananalangin sa inyong pangalan. Nawa, higit pa sa paglalakan ng patugunan ng aming mga dalangin ay ang maranasan na nakaniig ka namin tuwing kami ay nananalangin. Lord, for this day, we pray for your presence to be with us in whatever we are doing. May you bless us. May your name be glorified. And may your blessings be with us. Lord, protect as well ang bawat isa po sa amin, sa aming mga paglabas. Kayo po ang gumabay. And patuloy niyo pong i-provide ang aming pangangailangan for this day. Lord, you are able to provide whatever we need. As we pray, Lord, in your name, we can hope that you will answer our prayer. Lord, for this campaign, we pray for the unreached. Nawa po ang bawat isa sa amin ay maka-reach ng isa during this campaign. Prepare their hearts to receive your word, and kung sino man po ito, give us name, and also, Lord, help us how to reach them. We pray also, Lord, for our nation, for the economic situation. Lord, like ang gasolina po na mahal, nawa, Lord, ay kayo po ang patuloy na maggabay sa mga aming leaders na maging matalino upang matugunan po yung pangangailangan ng bawat isa. Lord, give them, Lord, your wisdom. And Lord, sa mga nawalan ng trabaho, sa aming mga kapatid na nawalan ng trabaho na hanggang ngayon, Lord, we pray for them na nawa ay bigyan niyo po sila ng trabaho, gabayan niyo po sila, bigyan niyo po sila ng wisdom kung paano po sila makakahanap ng trabaho. Lord, please open opportunities for them. Sa aming mga nakakasama sa ngayon, nananalangin na walang trabaho, we pray, please Lord, provide for them through work. Lord, we can rely on you
na kayo pong patuloy na magtutugon sa dalangin po na ito. Lord, salamat sa inyo pong patuloy na pagsama, paggabay sa amin throughout this week sa aming pananalangin. Lord, kayo pong patuloy na manguna sa aming gagawin ngayong araw. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Holy God, we're waiting for you here. Son of God, you stand among us now. Come like a fire, Spirit.